kailangan talaga pumunta kayo sa espesyalista kasi alam na nila po anong dapat gagawin. Or kuwari may hyperacidity ka, yun, sumasakit din ang likod po. So, ang daming pwede. Alam po ninyo, studies have shown na may pressures sa disc, mas malaking pressures mo nakaupo ka kaysa sa nakatayo. Ipit kasi yung ugat. Itong ugat, kinukonvulsyon. So pag ininom mo yun, makakalma ang sakit dito sa likod. Kasi kapag hindi natin minadali yung pagtanggal ng pag-ipit, baka next time talagang kahit na natagal na yung ipit, tuloy-tuloy yung pag-ihi, nakadaya pa ka na ng palagi. Okay guys, kumusta kayo? Andito kayo ngayon, nahanap nyo itong video na to malamang dahil interested kayo sa topic ng back pain. And I'm very happy to tell you this afternoon that we have an expert on that very topic, yung sakit ng likod. So with me this afternoon is Dr. Anthony So, one of the foremost physical therapy doctors not just here in Pampanga, but Region 3 in general, and also in Metro Manila. So Doc, quick intro lang po tayo bago natin pag-usapan ng mga sakit-sakit sa likod. Ako, Coach Glenn, maraming salamat sa introduction. I'm a physical medicine and rehabilitation doctor, practicing for around 24 years na. Usually inampun ako ng Kapampangan eh. Sa San Fernando at saka Angeles, paikot-ikot ako. Then, sa Pasay, meron rin ako ina-apply ang hospital. So, nagwo-work ako doon. Nakakita ko ng pasyente from bata hanggang matanda, all walks of life. Okay, so, from cerebral palsy hanggang matanda na puro arthritis, yun ang tinitingnan mo. So, Doc, I understand anyone can have back pain, di ba? Bata, matanda, whether physical ang work niya or something na nakaupo lang siya. Ang tanong ko, bago tayo magpatingin, paano natin malalaman kung serious enough na yung back pain natin para mag-warrant ng visit sa doctor? Or if it's something na pwede lang nating tiisen and then come and go lang? Usually, kapag ang sakit, 2 to 3 weeks, tapos sobrang sakit, tapos hindi matanggal-tanggal, yun, kailangan pa-check na tayo sa doktor. Then, kung merong panghihina sa kamay o sa paa, pamamanhin, then may lagda, kailangan pagkaita sa doktor. Then, kung na-affectan yung pag-ihi, pagdudumi, yun, number 1, punta kayo kagad sa doktor kasi usually baka may nagbabarado na sa ugat. Doc, syempre to the layman, maraming klase ng doktor, di ba? Meron tayong physician na yung parang family doctor natin and then may mga espesyalista po. Tama po ba na sa physician ang first stop natin or dapat ba dumiretso tayo sa specialista? And if so, anong klaseng specialista ang hanapin natin? Tama po kayo, Coach. Kailangan talaga pumunta kayo sa specialista kasi alam na nila po anong dapat gagawin. Then kung hindi na nila kaya, i-refer sa amin mga rehab medicine and or sa mga ugat, neurologist, and or sa mga buto, orthopedic doctors. Yung usually ang pinapuntahan ng mga back pains. Doc, na-mention nyo, very common na body pain. I think in our past exchanges, na-mention nyo, it's one of the most common things you see or most common complaints ng mga pasyente nyo. Usually, ano po ba ang nagko-cause nitong back pain na to? Usually kasi, because of our modern lifestyle, yun nakaupo na lang, tapos ang dami nating call center agents. So, nakaupo, more than 8 hours, nakaupo lang, yun, back strain. Tapos, nagkakaroon ng slip disc. Then, may mga iba, pag matanda na, arthritis. Ang tawag dyan, lumbar spondylosis. Then, medyo tungkol sa kidney naman, kung may kidney stone ka, sasakatin ng likod mo o yung mga internal organs natin, pag may problema, katulad ng ating matres at yung bladder natin, yung pang-ihi natin, sasakatin ng likod natin. So, madaming dahilan po. Okay. So, very important na hindi tayo manghula and dapat kung tumatagal na yung pain natin, patingin natin sa doktor para sila ang mag-assess. Di ba, Doc? Yes, Coach. So, next question ko, Doc, ngayong alam na po natin ano yung mga common na causes nitong back pain natin. I understand marami sa mga kababayan natin nag-hesitate na magpatingin sa doktor, tinitiis nila ito, or minsan nagse-self-medicate sila, magpe-pain reliever. My question to you is, ano yung maaasahan nila and ano typically yung ginagawa nyo para i-diagnose sila or i-assess yung sitwasyon nila? Okay. Siyempre, pagkadating ng pasyente, titignan natin kung paano maglalakad. Okay. Then, pagkaupo, tatanungin natin, ano bang dahilan? Saan yung masakit? Kailan masakit? Gano'ng katagal? Anong ginawa ninyo? Bakit sumakit? Then, examine natin yung mga procedures. Kunyari, pag may slip disc siya, ang tawag natin, straight leg raise. Yung nakahiga siya, yung paa, didiretso mo, naku, sakit to, kukuryente yun.
Ngayon, pagka kidney problem naman, may kidney punch tayo. Gagawin natin yung kidney. Pag sumakit, namamaga yung kidney. So ngayon, katulad ng kuwari, pag sa history, sasabihin niya, Dok, sumasakit ang likod ko. Kahit di ako gumagalaw, ang sakit-sakit ang likod ko. Isipin ko, mukhang sa kidney yun Pero pagka, Dok, kapag gumagalaw ko, saka masakit. Pag di ako gumagalaw, hindi masakit. Hindi, malamang sa muscles or sa slip disc kaya na masakit. Yun, so yun ang titingnan natin kung paano. Then, after that, pagpapalaboratory tayo. So, number 1 laboratory na pinapagawa natin, urinalysis. Sobrang pura lang. Pero ang dami natin makikita. Yung, kunyari, may bato ka sa bato, naku, makita mo, red blood cells, adi okay na. O kung may infection ka sa ihi, may pus cells na, adi UTI na. So, UTI pwede rin mag-cause ng back pain? Yes, kasi ang katawan natin, yung sa harapan sa likod, minsan-minsan, dumidikit yung mga nerves. So, ang akala ng utak natin, sa likod, ang pala sa harapan pa na yun. Or, kuwari may hyperacidity ka, yun, sumasakit din ang likod po. So, ang daming pwede. Then, after that, pwede tayong magkuwari. Sa tingin mo, may slip disc siya, magpapa-MRI tayo. Or X-ray muna tayo, then after that, MRI. Kasi medyo mahal yung MRI. So, ang first recourse natin is X-ray. Posible po bang makita yung slip disc doon? Yes and no. Ang X-ray kasi, buto. Buto makikita. Tsaka, wala na. Puti, tsaka itim lang. Pero, pag makikita mo, buto, sa patila buto, minsan-minsan, pag malitaw, numanon na. Malamang, nag-slip disc na yun. Yun lang. Pero, pag nagpa-MRI tayo, pakikita mo talagang lumabas talaga, nag-ipit yung ugat. Okay, so far, ang naiintindihan ko, Doc, ang common na causes or pinagmumulan ng back pain natin, either it's something with your muscles, your bones, or your nerves. That's, I guess, yung the mechanical part of it. Yung internal organs naman, it's a whole nother part of it, di ba? So, pag-usapan natin yung sa musculoskeletal na sign, meron bang klase ng lifestyle or demographic ng mga tao na lapitin ng na-mention natin madalas yung slip disc and yung mga muscle pains? And if so, anong pwede kaya nilang gawin para maiwasan yung mga yan? Ngayon kasi, dahil sa lifestyle natin ngayon na nakaupo lang palagi, dati, pag nagtatrabaho tayo, papunta dito or what, lakad-lakad, Dale, for 8 hours nakaupo. Alam po ninyo, studies have shown na may pressures sa disc, okay? Mas malaking pressures mo nakaupo ka kaysa sa nakatayo. Walang magawa yung mga scientists dati. Ginawa niya, lagay silang filament sa buto, sa patilya, buto. Yung sa patilya, lagay niya filament. Ngayon, pinahiga nila. Yun ang pinaka-konting pressure. Ngayon, pagka pinatayo nila, ngayon, mas mataas na pressure, pare, lagay natin 10 PSI. Pero pag nakaupo ka, 13 PSI. Mas malaking pressure, kaya mas mabilis maglabas ang disc. Lalo na kapag nakagalong ka. So, mas malaki ang pressure sa disc, lalabas yung disc sa likod. Wow. So, yun ang tinatakutan natin. Kaya sinasabi mo, ano yung mga ginagawa? Yun, palaging nakaupo. That's number 1. Ngayon, pangalawa, yung gusto nating malaki ang katawan, yung nagbubuhat, yun, talagang gusto mo. Yung pagbuhat, minsan mali ang pagbuhat, walang belt, pagkabuhat, dahil sa ire, lumabas ang disc. Oh my God. Nakakatakot po nga May mga pasyente kaming sa kakaire, nagka-stroke. Kaya nga, yun, number 2, yung mali ang posture at mali ang pagbubuhat. Yung kahit tatamang bubuhat mo sa kakaulit mo, siyempre magda-degenerate din. So, ingat lang po sa pagbubuhat. Then, pangatlo, yung mga matatanda. Siyempre, osteoporotic. Kaya nga, uminom sila ng mga calcium ngayon, mga gatas, di ba? Para yung buto niya, hindi maging marupo. Yun ang usually na nakikita natin. Okay. So, sa naintindihan natin, syempre, hindi naman ako medical professional, pero yung mga extremes, yung extreme na inactive ka, masama para sa likod. Tama po. And yung extreme na active ka, yung feeling Heidelin Diaz ka, na akala mo, kaya mong buhatin yung mga yan, medyo risky rin. And syempre, hindi natin maiwasan, lahat naman tayo, tatanda, Father Time is undefeated. So, maari rin mag-develop tayo ng ganon. Yes, coach. Okay. On the other side, Doc, yung sa internal organs naman, particularly the kidney, is there a particular demographic or a set of people with a certain lifestyle na mas prone na magkaroon ng kidney disorder na isa sa mga symptoms na lalabas back pain? Surprisingly, kapag may kidney problem ka, yung nasirang kidneys mo, o yung nagda-dialysis, hindi masakit ang kidneys mo. Pero ngayon, kapag may kidney stone ka sa loob, tapos gumagalaw siya, yung masakit yun kapag gumagalaw.
dudugoy pa nga no? So, yung kidney stone, bakit nagkaroon ng kidney stone? Number 1, kulang sa tubig. Kaya talaga, tubig talaga. Kasi dinudumi tayong nilalabas natin mga waste products natin, nagkakaroon ng build-up sa kidney. Kaya nga kailangan ng hydration para lumabas yun. Yun, hindi uminom ng tubig. Pangalawa, yung pumipigil sa pag-ihirit, hindi rin ganyan kaganda. Kasi nagmapak-flow yun. So, kailangan talaga pag naramdaman mong okay ka na, ihi ka na para iwas sa infection sa ihi. Then, maaalat. Yung pagkakain na maaalat. Then, yung mga junk food, yun ang ayaw natin. Okay. Minsan, mahirap ring malaman no, Doc, na mataas na yung sodium or yung processed na content. Minsan, hindi naman maalat sa panlasa mo, pero ang taas na pala ng sodium na produkto. Yes, Coach. So, processed food ang iiwasan natin. So, Doc, alam na natin yung mga risk factors, alam na natin yung mga causes ngayon. When it comes to treatment, Doc, umpisahan natin dun sa medyo musculoskeletal, maybe we can delve a little deeper sa slip disc. Ano yung mga treatments usually na binibigay nyo sa mga patients para ma-relieve po sila? Number 1, mainit na tubig. Warm compress lang. Kahit sa bahay, gawin mo. Mag-warm compress kayo sa likod, lagay mo ng tuwalya para di kayo mapasok. 20 minutes, 3 times a day. Nakakatulong yon. Then, back support. Bili kayo ng back support kasi slip disc. Pag magalaw ka, masakit. Bili kayo ng back support. Kahit saan, pwede ka makabili. Ito po ba yung parang mga strap, Doc? Yes, na strap. Mura lang po to kung di ako nagkakamali. Just to go back a little bit dun sa warm compress, may mga iba kasing tao na akala nila parang medyo placebo lang yun o ano. What is the science behind it and how does warm compress relieve yung back pain natin? No. Yung warm compress kasi, kapag mainit, nag-i-increase ng blood flow circulation. So yung mga lactic acid na accumulate, nawawala yun. After that, na-relax ang muscles. Ganda talaga yung warm compress sa back. Pero may mga iba, gusto cold. Kung gusto, heals sa cold tayo. Walang problema. So ice pack pwede? Ice pack. May mga iba, ice pack. Pero sa Pilipinas, more or less, warm compress. Sa Amerika yon ice pack. So, hiyang-hiyang rin talaga siya, Doc. Other than that, meron pa po ba iba? Pag na-diagnose na siya, sabihin mo na binigyan niyo po ng treatment. Usually po, sa PT clinic po ginagawa ito. Ano pa po bang ibang treatments usually binibigay nila? Okay. So, pag slip disc, buto, yung sapatilya, lumabas yun. So, slip disc, lumabas. Naipit ang ugat na lumalabas. So, sobrang sakit nun. Ang usually ginagawa po, anti-inflammatory gamot, pangtanggal ng maga. Yun ang binibigyan natin para sana yung pagtanggal ng maga, para yung ipit pabawasan ng pag-ipit sa ugat, kaya nga mas nagre-recover sila. Pero 1 week lang ang pwede natin ibigay kasi masisira ang kidneys. Side effect niya na masisira ang kidneys. Pangalawa, buti na lang, meron mga anticonvulsants, yung mga pang-convulsion. Sabi ko ng pasyente ko, bakit pang-convulsion binibigay? Kasi po, ipit kasi yung ugat. Itong ugat, kinukonvulsion. So pag ininom mo yun, makakalma ang sakit dito sa likod. Hindi na po convulsion. Tapos masarap ang tulog mo pa. Ngayon, may side effect ba? Meron, pero mas konti kasi yung gamot sa pang-convulsion, pangmatagalan yan, maintenance yan eh. So ngayon, pag binibigyan natin, pwede matagal 1 month, 2 months, habang naghihilom siya sa likod. Then, physical therapy. Yon, pinapapunta namin sa physical therapy. Anong gagawin namin sa physical therapy? Warm. Then tense, yung kuryente, yung parang langgam, pero masarap. Kaso walang lasa, ha? Tense. Tapos ultrasound. Yung ultrasound yan, yung deep heating modality yun eh. Then, tatraction ka, lumbar traction. Nakahiga ka, hihiwala yung paa mo tsaka pangitaas mo. Pero masarap yun, relax yun. Hindi namin sobrang hila para ma-relax ang muscles. Then, mga exercise, tuturuan ka ng mga exercise, William Fletcher exercise. Then, proper posture, proper strengthening of core muscles. Tapos, kapag talagang masakit talaga, nagbibigay kami ng dagdag gamot. Yung mga codeine na, mga morphine na, mga ganon. Kapag talagang mas masakit pa rin talaga, pwedeng i-inject ng steroid sa likod. Ang steroids ho, anong epekto pag slip disc, Doc? Ang steroid, kaya nga di ba, sinasabi, non-steroidal anti-inflammatory. So, tsaka yung steroid, dalawa sila. Ang goal nila, pangtanggal ng maga. Mas malakas lang yung steroid. Pero mas maraming side effect ng steroid. Kaya nga gusto natin non-steroidal anti-inflammatory. Then after that, yung pagka-inject ng steroid, local lang naman yan eh. So mas konti ang side effect. So sa clinic lang o ginagawa itong pag-i-inject? No? May makiba sa clinic pero mas usually pinapa-admit muna. Sa ipapa-admit ho. And usually po itong steroid, in my understanding, kung may nag-inflame sa inyong disc at nagpe-press sa mga nerves nyo kaya nagsasakit ang likod ninyo, mawawala po yung maga
and marirelieve po ang mapabawasan mo, sir. I see. Kung talagang matagal pa, sakit pa rin talaga, surgery na. Para yung lumabas na disc, tatanggalin yon. So, kung wag naman sana, pero kung umabot tayo doon, I understand the vast majority magre-recover sila, mawawala yung sakit, di ba? Sa physical therapy lang. So, exercise, warm compress, yung kuryente. Ako personally na-try ko na yung kuryente, wag kayong matatakot. Para ka lang minamasahe sa likod ng gentle. Baka masarapan ka pa nga eh. Hindi siya nakakatakot. So, I understand, mga ilang percent po ang nagre-recover sa mga simpleng treatment like therapy, warm compress, and exercise. 95 to 98%. Hindi kailangan mag-surgery. Hindi po kailangan. So, sabihin mo na, weeks or months na, sinubukan mo itong physical therapy, medication, baka umabot ka pa ng injection. How do you know when it's time for surgery? Okay. Sa akin, may 4 criteria ko. Number 1, kapag hindi mo makontrol ang pag-ihi o dudumi mo, hindi na kailangan mag-therapy, hindi na kailangan maggamot, operasyon na. Kasi kapag hindi natin minadali yung pagtanggal ng pag-ipit, baka next time talagang kahit na natagal na yung ipit, tuloy-tuloy yung pag-ihi, baka diaper ka na ng palagi. Meaning just as a point of order, pag naipit yung nerve mo sa likod dahil sa slip disc, maaring maapektuhan yung control mo ng pagdumi at pag-ihi o pag-ihi lang daw? Dalawa po, pag-ihi, pagdudumi. Tapos dudumi ka na lang. Yan kailangan operasyon na talaga yun. Mahirap na ito. Medyo habang buhay nakahihiyan yun. Oo, yun. Ba't may amoy? So, ang other criteria pa natin do? Pangalawang criteria, nag-therapy ka na nga. Nag-inom ka ng mga gamot. 4 to 5 months na, ang sakit pa rin. Sobrang sakit. Pa-opera ka na. Kasi, siyempre, natatakot tayo baka may mangyari sa operasyon, di ba? Sa sobrang sakit, talagang hindi mo talaga matiis eh. Talaga papa-opera ka talaga. Yung chance na maging okay naman, pwede naman eh. Maganda naman yung technology na yun eh. So, papa-opera tayo. Kung hindi mo na talaga mati. Baka 4 to 5 months. Matagal na. Tapos, ang dami mo nang ginawa. Nag-5G ka na nga. Gamot na. Lahat-lahat na ginawa na natin. Hindi pa rin matanggal yung pagsakit. Yun, malas lang talaga. Kasi yung disc na nakaipit na talaga sa ugat, ay kailangan tanggalin yun, makakahinga ugat. I see though. Ang through surgery. Pangatlo, kapag humihina na yung paa mo, marami kami pasyente. May foot trap. Ang tawag sa foot trap, naglalakad ka. Yung paa, hindi na makakagrito. Hindi makakagrito. Mabagsak na. Hindi namin pinapa-opera. Magaling yun. Gumagaling yun. Pero, hindi na mataas. Tapos, after 2 weeks, hindi na rin niya magalaw yung tuhod niya pataas. Tapos, hindi na rin progressive weakness. Tapos, numbness. Ayun, kailangan pa-opera natin. Pag may bukol. I see. And last criteria. Kapag basketball player ka, NBA player ka, hindi ka pwede makastay ng 6 months. Within 1 day, pa-opera ka na kasi bibigyan mo wala na bagong kontrata doon. Pahinga ka for 4 months. Hindi pwede gano'n. So, operasyon ka agad. Kumbaga, naapektuhan na yung kabuhayan nyo. Yes, sir. Okay. So, yun. Mukhang medyo mabigat na consideration bago natin ipa-surgery. So, ang recommendation ni Doc, subukan muna natin lahat yung non-invasive na mga treatments and then, as a last resort, maaring surgery. So, pag-usapan natin yung surgery, Doc. Pag naoperahan po sa likod yung tao, I understand, hindi sa laman ito, sa gulugod dito, sa backbone natin. Ano po typically ang ginagawa nila, Doc? Usually ang tawag dyan, laminectomy. So, pupunta sila sa likod. Yung may lamina, kasi may bahay kasi yun, yung spinal cord, may bahay yun. So, tatanggalin yung bahay. Pag tinanggalin yung lamina tinatawag natin, yung parang isang flak na bone, tatanggalin yun, then makikita nila yung disc, kukunin nila. Ay, sa sound to. Sa pagbabasa ko, Doc, na isa yan, yung parang tinatanggal ho, posible rin po ba na lagyan nila ng bakal yung galugod natin? Yes. Kapag napapansin ng doktor medyo magalaw or hindi stable, lalagyan nila ng butong, plating. Tapos screw nila para matibay. Para hindi nagagalaw pa yung disc nila rin lalabas. I see. So, siguro pwede natin pag-usapan in future episodes more in-depth. It's called surgery. Pero ayon kay Doc, karamihan ng mga cases pwedeng matreat through non-invasive means. So, bago tayo magpa-surgery, syempre, kailangan nating pag-isipan ng mabuti. Okay, Doc. So, napag-usapan na natin yung slip disc, yung sa muscle pain sa likod. Punta naman tayo sa other side, which is, para sa akin, parang mas nakakatakot yung kidney-related na back pain. Usually, pag sumakit ang likod mo and kidney siya, may mga red flags pa tayo, Doc? Yes, talagang masakit kasi sobra Hindi na kailangan ng red flags. Kasi sa sobrang sakit, parang
kinukuhit ka, parang kinukutsilyo ka. Sobrang sakit nun. Puputak ka sa doktor. So talagang hindi mo titiisin to. Hindi na. Kahit gaano ka pa katigas. Oo. Kahit tunay na lalaki. Parang masakit ang ngipin, di ba? Oo. Parang sakit ng ngipin, hindi ka makakapag-focus eh. So pupunta ka talaga sa doktor. Okay, so na-mention nyo kanina, Doc, meron tayong mga urine test, possibly blood tests para makakita tayo ng ebidensya ng possible kidney stones. Ano po ba yung magko-confirm na may kidney stone talaga? Ang magko-confirm na may kidney stone ka ay yung ultrasound or may mga iba, CT sonography pa nga eh. Tapos, I will add, may pasyente talagang sobrang matiisip talaga. Umihina na ng dugo. Kinukuskus na ng buto yung kidney niya, kaya umisa ng dugo. Tapansin niya, kaya pumunta siya sa doktor. Yun ang exception to the rule, ha? Yun, ultrasound, CT scan. And then, pag na-confirm na po yan, typically anong specialization ng doktor na magsa-surgery kung kailangan na? Yun, sa urologist ang pupunta. Urologist po. Doc, balik lang ako ng konti. Before pala surgery, siyempre medyo matatakotin ako kaya naisip ko agad yun. May ways ba para ma-treat yung kidney stone nang walang surgery? Yes, lalo pag malilitam na daagapan ninyo. Usually binibigyan nila, number 1, hydration. Tubig, buko, sambong, di ba? Number 1. Number 2, nagbibigay yung mga urologist ng papadulas ng bato. Minsan lumalabas yun. Posible mong iihi yun, Doc? Yes. Sige. Yes. Tapos may mga ibang gamot na pampaliit ng bato. Then after that, liit. yes. And then maaring ilabas ng katawan. Yes. Masakit siguro yun. Masakit talaga po. Kaya nga ngayon pa lang, uminom na tayong tubig. Yung buko ko, totoo yun. Totoo yun. Tala ako kasi, kwentuhang lasing lang tungkol sa STD yun. So, hindi pala. Totoo pala talaga to. Okay guys, yung buko juice. Lalo na tayong mga nasa probinsya, mas available ang buko. Mukhang importante to. Okay, punta tayo dun sa surgery. Sa urologist tayo pupunta. Apo. Typically, ano pong ginagawa? Pwede ba itong i-operahan nung katulad ng mga maliliit lang na incision o binubuksan po talaga ang tao ba ganyan? Okay. Number 1, kapag kaya pa ng ultrasound, may shockwave. Yung shockwave nila, yung para sa sound wave, masisira, madudurog at maiihi mo. Pwede na yun, maganda yun. That's number 2, pwedeng, pero usually, malalaki pa rin ang operasyon na ginagawa niya. Kaya na talagang prevention is better than cure. Okay. On that note, Doc, yung prevention po natin ng mga back pains. So, umpisahan natin dun sa slip disc, sa mga back strain natin. Paano po ba tayo makakaiwas sa sakit ng likod na ganyan? May palaging tinatawag akong 20-20-minute rule. Ano yung 20-20? Pag nakaupo ka, after 20 minutes, kailangan tumayo ka, stress ka muna. Para 20 minutes. Then, look 20 feet apart. Kasi sa screen at monitor ka, di ba? Masama sa mata. Pag tumingin sa 20 feet apart, marelax ang mata mo. Then, stretch for 20 seconds. Then, saka magbalik sa upuan. 20 minutes. Kahit anong edad dito, Doc? Kahit anong edad. Okay. Number 2, kailangan talaga mag-stretching talaga tayo. Stretching. Stretch ka dapat sa harapan. Yung ilisawas na tinatawag, kailangan nakatayo ka, tapos hihilayin mo yung paa mo palikod para ma-stretch or nakahiga ka, nakatapa ka, taasin mo yung paa mo pabuntang puwet. Yung stretching. Para kasi pag tight yan, ang balakang mo naka-anterior ng tawag na dyan, masakit yun. Then, kailangan i-stretch mo rin sa likod para hindi mag-posterior tilt naman yung balakang natin. So, kailangan talaga movement, no? Yes. So, hindi yung sedentary tayo. Yes. Siguro in future episodes, ito-demo natin yan, yung mga stretching, mga exercises na yan. Nang sa ganon, ma-visualize nyo ng mas maigi. Kukuha kami ng model ni Doc para sa ngayon, wala. Hindi naman pwedeng kami ang mag-demo. Tama. So, next, Doc, may tips pa ba sila sa prevention? Okay. Ito yung pinaka-usually na binibigyan naming exercise. Williams flexion exercise. Gawin mo, nakahiga ka lang. Ito, tuhod. Didikit mo dito, yayakapin mo yan. Sa dibdib ba? Oo, bibilang ka ng mga 20 seconds or 10 seconds hold. 3 beses. Then, after that, yung 2 paa. Masarap yun, may stretch yung likod mo. So, yun ang pinapagawa natin. Then, dapat, bawal ka maging kapampangan, sir. Mahal? No. Bawal sa pagluluto ng pagkapampangan. Masarap kasi, mataba tayo eh. So, wait. Nag-i-strain din na. Yes, sir. Oo. Kapag malaki ka talaga, yung pressure yun. Buto. Sa patilya, tulang maiipit yun, masakit yun. Parang imagine mo yung kotse, niload ko ng maraming
refrigerator, yung shock absorber natin. Ninipis yan eh. Isa. So parang ganun din, no? Kasi itong mga disc natin, parang shock absorber. Yes, sir. Kung tama intindi ko. Kung kulang pa kayo sa motivation na magpapayat or wag tumaba, eto na. Wala namang body shaming dito. Pure anatomical tsaka health-related itong advice ni Doc na nakakasama sa likod yung excessive na weight. How about sa nutrition, Doc? Nutrition, usually. Kasi buto, made out of calcium to. Then, sa patilya, made out of collagen yon. So, usually binibigyan ng collagen. Pero di basta-basta collagen, ha? Yung ibang collagen kasi, hindi na-absorb sa katawan kahit na powder siya. Collagen supplements. Yes, sir. I understand na bibili ko ito, pero hindi everywhere, di ba? Kung pupunta ka ng butika, hindi mataas yung chance na makahanap ka. Saan po nyo ma-advise na makakuha ng ganito? Usually, yung nga problema, maraming nakukuha sa iba-ibang lugar. Kaso lang yung collagen na yun, hindi natin alam kung na-absorb o hindi. So, ang kailangan sa search mo kung may hydrolyzed pa siya. Yun, bago na-absorb. Yung ginagawa nga ng iba, ginagawa gabi or tablet, mas hindi na-absorb. Nakasayang na pagbayad din. So, yung collagen, ano pong epekto nito, Doc? Para maliwanagan yung mga viewers natin. Tumutulong siya sa ating sapatilya na i-supplement yung sapatilya para tumibay konti. Tumibay. Tapos, syempre, yung bonus na lang yung sa mukha, para sa wrinkles, sa buho, etc. At saka sa muscles, sa ligaments. So, kaya, yung mga nagpapaganda at magpapagwapo, nagte-take ng collagen. So, totoo yung epekto niya, lalo na sa skin, no? So, konting plug lang naman, kasi ako, nag-take din ako ng collagen supplements, pero hindi naman sa pampagwapo. Nagka-slip disc din ako eh. Doon kami nagkakilala ni Doc. Maganda yung klase ng collagen na nakuha ako kay Doc. Although, hindi siya madaling hanapin. I understand this is a Canadian brand. Canadian brand. Makita sa labas, pero merong mas may advantage. Okay. So, konting plug lang, kung mahihirapan kayong hanapin yon, meron tayong link sa description ng video na yon. Kung gusto nyong umorder ng collagen supplements, pwede rin kayong magtanong sa amin kung paano yung dosage, paano yung gamit. Maganda po, marerekomenda ko siya. Okay, Doc, sobrang dami nating natutunan tungkol sa back pain ngayon. So, hindi lang pala siya muscle, hindi lang siya buto, minsan internal organs gaya ng kidney. Pero ang good news, marami naman palang pwedeng gawin para ma-address siya, and mas marami pang pwedeng gawin para ma-prevent siya. So, before we close, siguro, yung marami sa inyo ang naku-curious na pwede ba kayong matulungan ni Dr. So, and if nasa area kayo, dito sa amin, sa Pampanga, Angeles and San Fernando area, Doc, sa mga hospitals po ang clinic ninyo? Ako sa Angeles University Foundation, AUF, sa Angeles. Sa San Fernando naman, sa Mother Teresa of Calcutta. Siguro, ang pwede nyong gawin, tumawag na lang kayo sa information and then tanungin nyo yung schedule ni Dr. So in case na gusto nyong magpa-konsulta sa kanya, and kung masakit talaga yung likod nyo, I can personally vouch na matutulungan talaga kayo ni Doc So sa mga problema nyo, lalo na kung body pain and wellness related. Thanks. And before we end, po-promote lang din namin kung kailangan nyo pa ng mas maraming medical information. Nag-put up kami ni Dr. So ng website kung saan minsan hindi nyo na kailangang hanapin sa ibang parte ng internet or hindi kailangang magtanong sa kung kani-kanino. Tama. Itong information na to sa website namin, ang pangalan ay medico.ph. Lahat yung mga contents dyan, vouch ng medical doctors and experts like Dr. So hindi fake news, hindi misinformation na mahanap nyo. Legitimate na medical information sa medico.ph. And in the future, magkakaroon kami ng online store kung saan makakakuha rin kayo ng mga produkto na may kinalaman sa mga sakit ng katawan. Back pain, frozen shoulders, supplements. So lahat ng yan in time magiging available doon. Abangan nyo lang. So at the end of the day, we want to thank Dr. So for being our resource person today. And in the future, magkakaroon pa tayo ng discussion sa kung ano-anong mga sakit sa katawan and ano yung pwedeng gawin para i-treat at i-prevent sila. So, in behalf of Dr. So, this is Glenn Dimandal saying, stay healthy, stay well, and we'll see you sa next episode. Bye-bye!